Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga po pala ulit. Maghahatid po sa inyo ng mga balita na nakalap po natin itong mga nakaraang oras. Sinabi po dito sa KO Boxing Channel page, no? Ngayong WSBC Featherweight Champion at 2 Division World Champion na ang American fighter na si Stephen Fulton, mga tol. Ang tanong dyan kung mauulit na naman kaya ang nakaraan kung sakaling tugisin muli siya ng Japanese monster na si Naoya Inoue at agawin ang kanyang titulo. So kung maalala po ninyo mga kababayan, tinalo ni Naoya Inoue si Stephen Fulton via knockout nung sila ay nagharap sa bantamweight division mga kababayan. So ngayon naman na itong si Stephen Fulton ay nasa kanyang comfortable weight, no, sa featherweight division. Dito nga naghahari ngayon si Stephen Fulton, no? Siya ang WBC champion. Kaya ulit kung sakaling aakyat ng timbang or kung sakaling hahabulin ni Naoya Inoue ng timbang itong si Stephen Fulton, kakayanin kaya ulit ni Naoya Inoue bilang challenger. Magiging challenger po siya dito kung sakaling siya po ay aakyat ng timbang. Kakayanin niya kaya ulit na talunin itong si Stephen Fulton. So marami mong mga experts mga kababayan ang nagsasabi na maaaring iba ang magiging resulta ng laban, hindi kagaya ng dati dahil si Stephen Fulton nung hinabol niya ang weight ni Naoya Inoue, siya ay drain na drain. Ibig sabihin, nagbawas po siya ng timbang. Samantalang si Naoya Inoue naman ay comfortable dun sa timbang kung saan sila naglaban noon. At si Stephen Fulton, ngayon as featherweight division champion, dito ang comfortable weight niya. At kung magsasalubong man sila ni Naoya Inoue, aakyat din ng timbang si Naoya Inoue, so maaaring mag-iba po ang takbo or ang ihip ng hangin. So sa mga nagsasabi po na maaaring maging or matalo agad itong si Stephen Fulton, hindi po. Okay, maaaring mag-iba po, mahirapan si Naoya Inoue or baka sakaling matalo pa ni Fulton si Naoya Inoue pag nagkataon na magsalubong sila sa featherweight division. So sa KO Boxing Channel pa rin mga kababayan, sinabi dito breaking news, the Mexican star Isaac Pitbull Cruz defeats Mexican foe Angel Fierro by way of unanimous decision and claims the WBC Azteca Championship belt at the T-Mobile Arena in Las Vegas, Nevada. So congratulations po kay Isaac Pitbull, no, isang humble boxer, panalo po siya. So other news po tayo mga kababayan, sinabi po dito sa Boy Kumo TV Boxing, John Real Casimero nagbigay ng senyales na magbabalik ito sa ring sa lalong madaling panahon. Ayon sa post sa kanyang Facebook page, malapit na akong magbalik. Alam naman natin kung gaano kaputok ang pangalan ni Cuadro Alas sa mga boxing Pinoy fans. Mapa bashers man o taga-suporta ni Cuadro Alas ay inaabangan ang laban nito. So alamin po natin mga kababayan, ano ba yung meaning behind yung mga words na malapit na ako magbalik. Okay? Ano po kayang gagawin ni John Real Casimero? Ano po kaya? Siguro, babalik siya sa MP Promotions or siguro talaga maghahanap siya ng matinding promoters para magkaroon siya ng mga bigating laban at masagupan niya rin yung mga sikat ngayon sa kanyang division at mahabol niya ang kanyang pangarap na fight or dream fight na si Naoya Inoue. Ang matagal niya nang hinahamon na siya ay tinatakbuhan at siya ay iniiwan sa timbang kung saan siya ngayon. So sa KO Boxing Channel pa rin mga kababayan, Naoya the Monster Inoue plan this year. Ito po yung mga plano mga kababayan ni Naoya Inoue sa taon na ito. So una, sa June, si Alan Picasso in Las Vegas, USA ang kanyang kakalabanin. Sa September naman, sa homecoming in Japan or sa September, kakalabanin niya po dito si Nakatani. And sa December, Riyadh season debut in Saudi Arabia. Ito naman po si Ahmad Aliyev, kakalabanin niya po dito. So yun po yung mga laban na nakakamada na ngayon sa game plan ni Naoya Inoue this year 2025 at wala po dito si John Real Casimero. Kasi nga po wala pa naman pong belt si John Real Casimero at wala pa pong gaanong hawak or wala pa pong gaanong sustansya ang kartada sa ngayon ni Naoya Inoue. So according po dito sa Project Nightfall page, no po, rest in peace Barbie
Su or ano po, yung ating kilala, ng mga batang 90s na mga millennials sa F4, no? Siya po yung babae sa F4. Singit lang po natin yung balitang ito na siya po ay pumanaw na nung mga nakaraang araw. So Taiwanese actress Barbie Su, best known for her lead role, Shanchai, in the hit TV series Meteor Garden, dies at the age of 48 due to pneumonia. So namatay po siya mga kababayan dahil sa pneumonia. So nakuha po niya yung kanyang sakit na pneumonia nung sila ay nagpunta sa Japan. Nagbakasyon sila doon at nakuha po niya yung sakit na pneumonia. So uso po ang pneumonia ngayon dahil nga dito sa Pilipinas mismo ay hindi consistent yung panahon natin. So minsan nagda-drop siya ng 18 degrees, maaari tayong magkaroon ng mga sakit sa ating respiratory system na maaaring lumala at magdulot ng pneumonia or other respiratory related diseases mga kababayan. So yan lang po yung ating nakalap na mga information, nakalap na mga balita sa ngayon. So once again, kung nagustuhan po ninyo yung ating video, ang ating news, ay pakihit naman po yung subscribe button at subukan po natin na umabot ng 1,000 likes ang video na ito. So tulungan niyo po ako sa endeavor na yan. So once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out!